Nararamdaman mo ba na parang isang matinding bagyo ang buhay? Yung mga plano mong pinaghirapan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ang mga inaasahan mo ay nauurong sa pagkabigo. At yung mga hindi matukoy na alalahanin ay patuloy na kinakain ang bawat sandali ng iyong katahimikan. Laban ka ng laban sa magulong mundo. Pilit mo mang kontrolin ang lahat. Pero parang mas dumidiin ang pagkakahawak mo. Mas maraming bagay ang dumadaan sa iyong mga kamay. Paano kung sabihin ko sa iyo na may ibang daan? Isang landas na hindi ka ilalayo sa mga pagsubok, kundi tuturuan ka kung paano harapin ito ng may kalmado at tibay. Ang landas na ito ay Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na patuloy na nagbibigay liwanag sa makabagong mundo. Hindi ipinapangako ng Stoicism na magiging mas madali ang buhay, pero gagawin ka nitong mas malakas. Hindi nito babaguhin ang mundo sa paligid mo, pero babaguhin nito ang pananaw mo sa mundo. Sa loob ng 40 minutong video na ito, oo, tama ang narinig mo, hindi lang basta maiintindihan mo ang Stoicism, matututo ka kung paano ito magagamit sa iyong sariling buhay. Malalaman mo kung paano kontrolin ang iyong reaksyon, tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin, at makakakita ka ng kapayapaan kahit sa mga pinakamahirap na pagkakataon. Kaya simulan natin ang paglalakbay na ito ng may pangako. Kung handa kang tuklasin ang bagong pananaw sa buhay, magkomento ng "Handa na ako." Hayaan mong gabayan ka ng Stoicism patungo sa mental na kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Batas numero 1. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat, pero kaya mong kontrolin ang iyong mga reaksyon. Isipin mo na lang ang isang pagkakataon kung saan pilit mong pinilit kontrolin ang isang tao o sitwasyon para magkasya sa iyong pangangailangan. Naging ayon ba sa iyong inaasahan? Kung hindi, ano ang dahilan? Ang mga karanasang ganito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang leksyon tungkol sa mga limitasyon ng kontrol. Bagamat may kakayahan tayong mag-iwan ng marka sa ating buhay, madalas, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay sumusubok sa ating pakiramdam ng katatagan. Kaya, ano ang nangyayari kapag ang mga bagay na wala sa ating kontrol ay nakakaapekto sa atin? Hahayaan ba nating magpatangay sa mga emosyon? O matututo ba tayong mag-adapt at maghanap ng kapayapaan sa loob natin? Sa aking karanasan, ang pagtangkang kontrolin ang mga panlabas na kondisyon ay bihirang magtagumpay dahil mas malakas ang realidad kaysa sa inaasahan natin. Sa halip na magpagod na pilit baguhin ang lahat ng bagay, maaari nating piliing tanggapin kung ano ang naroroon at baguhin ang ating pananaw. Gaya ng sinabi ng Stoic na pilosopo na si Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nakakagambala sa mga tao, kundi ang kanilang mga hatol patungkol dito. Ang makapangyarihang ideyang ito ay nagpapalala sa atin na ang ating mga emosyon ay hindi nagmumula sa mga pangyayari mismo, kundi sa kung paano natin ito binibigyan ng kahulugan. Ang totoo, maraming aspeto ng buhay ang hindi natin hawak, maging ang panahon, mga hindi inaasahang pagsubok, o ang mga kilos ng iba. Ngunit may isang bagay na laging nasa ating kontrol, ang ating mga reaksyon. Sinulat ni Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at Stoic na pilosopong, ang hadlang sa pagkilos ay nagpapalago ng pagkilos. Ang nakaharang ay nagiging daan. Ibig sabihin, ang mga paghihirap ay hindi lang mga balakid. Mga oportunidad din ito upang magtamo tayo ng pasensya, tibay at karunungan. Halimbawa, kapag tayo ay nahaharap sa isang hindi makatarungan o masakit na sitwasyon, maaari tayong mag-react na may galit at panghihinayang, o maaari nating tanggapin ang pagkakataon, matuto mula dito, at maghanap ng paraan upang mag-grow. Ang pagbabago ng pananaw na ito ay nagpapahintulot sa atin
na manatiling kalmado, maiwasan ang hindi kailangang emosyonal na sakit, at gumawa ng mas matalinong mga desisyon. Hindi hinihingi ng Stoicism na maging walang pakiramdam o manhid tayo. Sa halip, tinuturuan tayo nitong pahalagahan ang mga bagay na kaya nating kontrolin at bitawan ang mga hindi natin kayang baguhin. Ang pagsasanay na ito ay nakakatulong na mabawasan ang stress, magpataas ng kapayapaan, at tumulong sa ating personal na pag-unlad. Isaalang-alang ang kwento ni Thomas na biglaang nawalan ng trabaho. Sa una, maaaring nakaramdam siya ng pagkalito at kalungkutan, parang nawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ngunit sa mga sandaling iyon, maaari ring piliin ni Thomas na tingnan ang sitwasyon bilang isang pagkakataon upang muling tuklasin ang sarili, maghanap ng bagong landas, o sundan ang mga pangarap na matagal na niyang nais. Ang pagkakaiba ay hindi nasa pagiging tinanggal sa trabaho, kundi sa kung paano tumugon si Thomas dito. Maaari siyang malugmok sa negatibidad o maaari niyang matutunan na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang hubugin ang hinaharap. Isang matalinong desisyon ang maaaring magbago ng lahat. Ito ang lakas ng pagkakaroon ng kontrol sa ating reaksyon. Hindi natin kayang kontrolin ang mga pangyayari, pero palagi nating kayang piliin ang ating reaksyon. Kaya, kapag naharap ka sa isang hamon, tanungin ang sarili mo, kaya ko bang kontrolin ito? Kung ang sagot ay hindi, bakit mo hahayaan na lamunin ka nito ng pagkabahala? Ang pagbitaw sa mga bagay na wala sa iyong kontrol ay magdudulot ng kalinawan at kapayapaan. Magsanay ng pagmumuni sa mga sandali ng stress. Tanungin ang sarili, pilit ko bang kinokontrol ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Kung oo, paalalahanan ang sarili na magpatawad at ituon ang pansin sa iyong reaksyon. Ang iyong mga emosyon at iniisip ay madalas ang tanging bagay na talagang hawak mo. Ang Stoic na filosofiya ay nag-aalok ng malalim na pananaw kung paano natin haharapin ang buhay, hindi ng may takot at inis, kundi ng may pasensya, kalinawan at lakas. Hindi laging ayon sa plano ang buhay, ngunit matututo tayong salubungin ang realidad ng may malasakit at tapang. Ang karunungang ito ay hindi lang naaangkop sa ating personal na buhay, kundi pati na rin sa trabaho, relasyon, at anumang hamon na ating kinahaharap. Ngunit baka may mas malalim pa tayong matutunan. Marahil may isang prinsipyo na magpapalalim pa ng ating pag-unawa sa buhay at magbibigay sa atin ng higit na lakas sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism ay ang pagsasama ng kamalayan sa kalikasan ng pagbabago ng buhay at ang kakayahang pamahalaan ng ating mindset. Sa kanilang kombinasyon, nabubuksan ang isang bagong paraan ng pananaw sa mundo at pagharap sa bawat hamon ng may bagong perspektibo. Magpatuloy tayo sa pagtuklas kung paano ang mindset na ito ay makakatulong sa iyo na baguhin ang iyong pagtingin sa buhay at matutunan kung paano humarap sa bawat pagsubok. Batas numero 2, ang pagninilay tungkol sa kamatayan ay makakatulong sa iyong buhay ng mas buo. Paano kung ang pagmumuni tungkol sa kamatayan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang maramdaman mong mas buhay ka, mas naroroon, at handang samantalahin ang bawat pagkakataon? Bagamat tila kakaiba, maaaring ang pagtanggap sa kamatayan ay mahalaga upang mabuhay ng tapat at masigla. Ang kamatayan ay isang paksa na madalas natin iwasan para sa mga halatang dahilan. Nagdudulot ito ng kalungkutan at nagpapaalala sa atin na ang buhay ay panandalian lamang. Ngunit kapag ito'y tinitingnan bilang isang natural na bahagi ng ating pag-iral at tinitalakay ng bukas sa ating mga mahal sa buhay, maaring magdala ito ng malaki
at positibong epekto sa kalidad ng ating buhay, mental na kalusugan at kabuuang kaligayahan. Bagamat hindi komportable, ang pagmumuni tungkol sa kamatayan ay maaring magsilbing pinakamalakas na motibasyon upang mabuhay ng may kahulugan. Ang tanong ay, paano natin mababago ang takot sa kamatayan upang maging gasolina sa buhay? Ang sagot ay nasa pag-unawa na ang mismong realidad ng kamatayan ang nagtutulak sa atin upang mabuhay ng mas malaya. Sa pilosopiyang Stoic, ang konsepto ng memento mori, isang paalala ng ating mortalidad, ay hindi isang mensahe ng takot, kundi isang imbitasyon upang gawing makulay at makulay ang bawat araw. Ang memento mori ay hindi lang para sa mga oras ng krisis, kundi isang bagay na dapat pagnilayan araw-araw, na nagpapaalala sa atin na bawat sandali ay mahalaga. Ang pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may wakas ay tumutulong sa atin na magtuon sa mga bagay na talagang karapat-dapat sa ating oras at lakas. Sa kanyang talumpati noong 2005 sa Stanford, sinabi ni Steve Jobs, ang kamatayan ay malamang ang pinakamagandang imbensyon ng buhay. Ito ang ahente ng pagbabago ng buhay. Binanggit ni Jobs na ang pag-alala na siya ay mamamatay balang araw ay tumulong sa kanya na gumawa ng malalaking desisyon sa buhay. Hindi dahil sa takot o kayabangan, kundi mula sa isang malinaw na pananaw. Pinaniniwalaan niyang ang kamatayan ay nag-aalis ng mga panlabas na inaasahan, takot sa kahihiyan, at mga mababaw na alalahanin, at nag-iiwan lamang ng mga bagay na talagang mahalaga. Kapag lubos nating naunawaan ang panandaliang kalikasan ng buhay, ititigil natin ang pagpapahintulot sa mga bagay na walang kabuluhan upang mangibabaw sa atin at magsimula tayong gumawa ng mga desisyon batay sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mong itanong ang iyong sarili araw-araw. Kung ito na ang aking huling araw, ano ang gagawin ko? Ang tanong na ito ay nagbabago ng iyong focus mula sa mga abala patungo sa mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Sa pagninilay tungkol sa kamatayan, matutuklasan mo ang mga bagay na talagang mahalaga at ititigil mong hayaan na ang mga walang kabuluhang alitan at mababaw na alalahanin ay magdulot ng pagkawala ng iyong panloob na kapayapaan. Sinabi ni Seneca, isang Stoic na pilosopo, hindi ang kakulangan ng oras ang dahilan ng ating maikling buhay, kundi ang ating pagkawala ng oras. Mas marami tayong oras na nasasayang sa mga walang kwentang gawain, mababaw na alalahanin, at hindi produktibong mga ugali na nakakalimutan natin ang kahalagahan ng bawat sandali. Sa halip na mag-focus sa pagpapabuti ng sarili, mga relasyon o makulay na kontribusyon, madalas tayong maligaw sa ingay ng makabagong buhay. Ang payo ni Seneca ay nagpapaalala sa atin na kontrolin ang ating oras, sabihin ang hindi sa mga abala, bigyan ng prioridad ang mga bagay na mahalaga, at pahalagahan ang kahit pinakamaliit na sandali. Kung wala ang kamalayang ito, maaari nating hayaang dumaan ang buhay nang hindi natin lubos na nararamdaman o tinatangkilik. Ang isang makulay na buhay ay hindi nasusukat sa haba nito, kundi sa kasaganaan ng mga karanasang ating natamo. Kapag tinanggap natin na limitado ang oras, ititigil natin ang pagpapaliban, babawasan ang mga nakakasirang ugali at mabubuhay ng mas may layunin. Ang pagmumuni tungkol sa kamatayan ay maaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang tulungan ka na gumawa ng mas magagandang desisyon, harapin ang buhay ng may tapang at palayain ang sarili mula sa mga takot, pangamba at inaasahan ng lipunan. Ang pagharap sa kamatayan ng kalmado ay nagdudulot ng kalayaan, hindi tayo pinapalakad ng takot o kayabangan, kundi ng may layunin. Sa pagharap sa mga hangganan ng buhay,
magsisimula tayong makita ang walang hangganang mga oportunidad na mayroon ito. Huwag mong hayaang dumaan ang mga ito nang hindi mo ito napapansin. Isipin ang kamatayan araw-araw, hindi nang may takot, kundi nang may pagnanais na mabuhay ng buo. Handa ka na bang magsimulang mabuhay sa ganitong paraan? I-share ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Batas numero 3. Huwag hayaang kontrolin ka ng iyong mga emosyon. Gaano kadalas mong maramdaman na ang mga emosyon ang namumuno sa iyong buhay kaysa sa iyong pag-iisip? Natural ang mga emosyon bilang bahagi ng pagiging tao. Ngunit kung hindi natin ito kontrolin, maaring malunod tayo sa ating mga damdamin at mawalan ng tamang paghatol. Ang tunay na lakas ay matutunan kung paano pamahalaan ang mga emosyon. Hindi para pigilin ito, kundi upang makuha ang kontrol. Ang buhay ay puno ng stress at mga hindi inaasahang hamon. At kahit tayo ay maaring magmukhang mas kalmado habang tayo ay tumatanda, ang kakayahang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon gamit ang emotional intelligence ay isang kasanayan na nagtatangi sa mga matagumpay na tao. Itinuturo ng mga Stoic na ang mga negatibong emosyon ay nagmumula sa mga maling pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa ating mga iniisip, makakamtan natin ang kapangyarihan sa ating mga emosyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nag-aalala dahil sa isang bagay na panlabas, hindi ang bagay mismo ang sanhi ng sakit, kundi ang iyong paghuhusga rito, at ito ay may kapangyarihan kang baguhin anumang oras. Ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo kailanman pinipilit na mawalan ng kontrol sa ating sarili. Ang ating mga reaksyon ay atin, at sa katotohanan ito ay matatagpuan ang kalayaan. Ang Stoic na pilosopo na si Epictetus ay nagpahayag din ng parehong ideya. Hindi ang nangyayari sa iyo, kundi ang iyong reaksyon dito ang mahalaga. Kapag pinapayagan natin ang mga panlabas na pangyayari na magdikta sa ating panloob na kalagayan, nabubuhay tayo sa patuloy na pagkabalisa at pagkabigo. Ngunit kapag nagtuon lamang tayo sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating mga iniisip, kilos at reaksyon, makakamtan natin ang kapayapaan ng isipan. Ang pagsasanay ng emotional discipline ay hindi nangangahulugang alisin ang ating mga nararamdaman. Ibig sabihin nito ay ang turuan ang ating sarili na tumugon ng maingat kaysa impulsively. Halimbawa, isipin mo na nakatanggap ka ng isang nakakainis na email na taliwas sa lahat ng progreso na iyong naabot sa isang malaking proyekto. Ang unang reaksyon mo ay maaaring galit, inis, o isang mabilis at emosyonal na sagot. Ngunit ang magpahinga muna, maghintay hanggang umaga, ay makapagbibigay ng kalinawan. Pagkatapos magpahinga, maaari ka pa ring magbigay ng sagot, ngunit sa profesionalismo at tamang pananaw, hindi galit. Ang maliit na desisyon na ito, ang maghintay, ay maaring magpanatili ng mga relasyon at kredibilidad. Ganito rin sa mga mataas na stakes na sitwasyon. Isaalang-alang si Carl, na malalim na nasa isang negosasyong pangnegosyo na tumagal ng 1 taon. Nang biglang umatras ang isang kasosyo mula sa isang pansamantalang kasunduan, hindi agad nag-react si Carl. Sa halip, nagpose siya, binigyan ng oras ang kanyang mga emosyon na humupa at bumalik kinabukasan ng may malinaw na paghatol na nagresulta sa isang mas magandang deal. Ang kontrol sa emosyon ay hindi lang nagpanatili ng kanyang integridad, kundi pati na rin ng magandang resulta. Ang susi ay turuan ang iyong sarili na mag-pause at tanungin, magmamatagal ba ito sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon? Ang tanong na ito ay magbabago ng iyong pananaw at makakatulong upang maiwasan ang sobrang reaksyon. Karamihan sa mga bagay na tila mahalaga ngayon
ay hindi magiging mahalaga sa hinaharap. Laging magdadala ng pressure ang buhay sa negosyo, relasyon, at mga pang-araw-araw na interaksyon. Ngunit ang matutunan na maghati ng hakbang bago mag-react ay kung saan nangyayari ang paglago. Wala ni isa sa atin ang perpekto, at lahat tayo ay may mga emosyonal na desisyong pinagsisisihan. Ngunit kapag nakamtan mo ang kontrol sa iyong mga emosyon, hindi ka lang magiging kalmado at matalino, kundi magiging mas malakas at matagumpay din. Ang taong may kontrol sa kanyang emosyon ay hindi madaling matatalo dahil siya ay nakapag-master sa kanyang sarili. Batas numero 4, tanggapin ang lahat ng nangyayari. Hindi natural para sa karamihan sa atin ang tanggapin ang kasalukuyang kalagayan, lalo na sa makabagong lipunan kung saan tayo ay nahubog na labanan ang hindi komportable, kumilos agad, at mangyaring makontrol ang lahat ng bagay. Namumuhay tayo sa isang mundo na puno ng mga kagamitan at teknolohiya na dinisenyo upang mabawasan ang abala at magbigay ng agarang solusyon sa bawat problema. Ngunit kapag tinanggap mo ang nangyayari, hinahayaan mong maganap ang mga bagay ng natural sa halip na pilit itong baguhin o labanan, even sa ating mga isip. Ang konsepto ng Stoic na amor fati, o ang ibig sabihin ay mahalin ang iyong tadhana, ay ipinahayag ng pilosopong si Friedrich Nietzsche. Itinuturo nito sa atin na yakapin ang buhay ng buo, kabilang na ang mga pagsubok at sakit. Sa isang mundong madalas ay bumabalot sa atin ang mga pangyayari na hindi natin kayang kontrolin. Ang pagkatutong tanggapin at mahalin ang ating tadhana ay nagiging mahalaga para sa panloob na kapayapaan at tibay ng loob. Halimbawa, isipin mo na ang iyong mahal na alaga ay biglang nagkasakit. Maaring magulo ang iyong isip, surgery, malalang sakit, o pagkawala. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na mabighani ng takot at pangamba, maaari mong piliing tanggapin ang kasalukuyang kalagayan, yakapin ang lungkot at takot nang hindi ito pinapalakas at ginugulo ang iyong isipan. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay ang pag-root sa katotohanan ng kasalukuyan at pagpili kung paano tutugon. Sa pagsasabi ng, hindi ko kayang baguhin ito ngayon, ngunit kaya kong harapin ito, pinapalaya mo ang bigat ng pagtanggi at binibigyan mo ng puwang ang tamang aksyon. Laging may mga sitwasyon sa buhay na hindi natin kayang kontrolin, trapiko, panahon, sirang tubo, mga mahirap na relasyon o pagkawala ng mahal sa buhay. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan, pagka-frustrate o pagkabahala na mga normal na emosyon. Ang tunay na problema ay lumilitaw kapag hinayaan natin ang mga emosyon na ito na magpuno at magdikta sa ating mga aksyon na nagiging sanhi ng hindi epektibo o nakakasirang reaksyon. Minsan sa ating pagtatangkang muling makuha ang kontrol, tayo ay nagiging impulsive o tinatanggihan ang katotohanan na hindi makapagdadala ng kapayapaan. Ang tunay na pagtanggap ay ang pagkilala sa masakit na katotohanan ng walang pagtutol at ang pag-unawa na ang mga emosyon ay bahagi ng ating karanasang pantao. Ang amor fati ay hindi naghihikayat sa atin na pigilan ang sakit. Sa halip, iniimbitahan tayo nitong yakapin ito bilang bahagi ng ating paglago. Isang magandang halimbawa nito ay si Viktor Frankl, isang Holocaust survivor at psychiatrist na sa kabila ng hindi masukat na pagdurusa, pinili niyang magpatuloy at maghanap ng kahulugan kahit na sa mga pinakamatinding pagsubok. Sa kanyang aklat na Man's Search for Meaning, ipinaliwanag niya na bagamat hindi niya kayang baguhin ang kanyang kalagayan, may kapangyarihan siya sa kung paano siya tutugon. Ang pag-iisip na ito ay hindi lamang nakatulong sa kanya upang mabuhay,
Pinagbago nito ang kanyang pagdurusa at ginawang lakas. Ang kwento ni Frankl ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa kadilim ang buhay, hawak pa rin natin ang kapangyarihan upang piliin ang ating pananaw. Ang pagtanggap sa lahat ng nangyayari ay hindi nangangahulugang pagsuko sa tadhana o mawalan ng pag-asa. Ito ay nangangahulugang pagkilala sa limitasyon ng ating kontrol at pagtugon sa mga bagay na may karunungan, hindi takot. Kapag tinanggap natin at minahal ang buhay sa lahat ng aspeto nito, kasama na ang mga sakit at hindi tiyak na mga kaganapan, nagkakaroon tayo ng lakas upang lumago, magbago, at kumilos ng mas malinaw. Kaya't tanungin mo ang iyong sarili, kaya mo bang mahalin ang iyong tadhana? May lakas ka bang harapin ang buhay kung paano ito dumarating? Yakapin ang lahat, mabuti man o masama, at tuklasin ang kapayapaan sa pagtanggap na ito. Naway magsilbing simula ito upang tuklasin ang kapangyarihan ng amor fati sa araw-araw na buhay. Batas numero 5. Ang halaga ng pagiging simple at minimalismo sa pag-iisip. Ang minimalismo ay hindi lamang isang pamumuhay, kundi isang pilosopiya na tumutulong sa iyo na linisin ang kalat sa iyong buhay, na nagbibigay daan sa iyo na mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga at may tunay na halaga. Ang kalat ay maaring lumitaw sa maraming aspeto ng buhay, mula sa pisikal na espasyo hanggang sa isipan, mula sa pang-araw-araw na gawi hanggang sa paraan ng paggawa natin ng mga desisyon. Ang minimalismo ang susi upang alisin ang mga hindi nakikitang alikabok na tumutulong sa iyo na makita ang landas na nais mong tahakin at ang mga bagay na kinakailangan upang makamit ang iyong mga layunin. Sa isang mundong lalong nagiging magulo at puno ng tukso, ang pagpapanatili ng isang simpleng buhay ay makakatulong sa ating kaluluwa upang makahanap ng kapayapaan at lakas sa loob. Kaya't binigyang diin ng pilosopiyang Stoiko ang kahalagahan ng pagiging simple sa buhay bilang isang landas patungo sa kalayaan at katahimikan. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicismo ay na mas simple ang buhay, mas magaan ang isipan. Ang pagiging simple ay hindi lamang tumutulong sa pagbawas ng stress, kundi tumutulong din sa atin na mapagtanto na hindi natin kailangan ng marami upang maramdaman ang kaligayahan at kasiyahan. Si Seneca, isa sa mga dakilang Stoic na pilosopo, ay nagsabi, hindi ang taong may kakaunti, kundi ang taong humahanap ng marami ang mahirap. Ang pahayag na ito ay isang malalim na paalala upang hindi hayaan ang mga hangarin at material na bagay na kontrolin ang ating buhay. Maaari tayong makahanap ng kaligayahan sa katahimikan at minimalismo, hindi sa paghahabol ng kasikatan, kayamanan at kaplastikan. Sa katunayan, ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang mga material na bagay na pag-aari natin, kundi ang kakayahang kontrolin ang ating mga hangarin at ang kalayaang hatid nito. Ano ang kalayaang ito? Ito ay ang kalayaan mula sa pagiging tinutulak ng patuloy na paghahangad ng mga panlabas na bagay. Hindi mo kailangan ang lahat ng bagay upang maramdaman ang pagiging buo at malakas. Kailangan mo lamang ang mga bagay na tunay na mahalaga, ang mga bagay na makakatulong sa iyong paglago at magbigay ng makulay at makulay na buhay. Ang pagpapasimple ng buhay ay isang paraan upang alisin ang mga mental na pasanin at bawasan ang pagkabigo at pagkapagod na nagbibigay daan sa iyo upang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga, mga tapat na relasyon, mga aktibidad na nagdudulot ng kasiyahan at personal na pag-unlad. Isang magandang halimbawa ng pamumuhay na minimalist ngunit puno ng kasiyahan ay si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kahit na nagmamay-ari siya ng bilyon-bilyong dolyar,
Si Warren Buffett ay naninirahan pa rin sa isang simpleng bahay sa Omaha, Nebraska, kung saan siya nakatira ng mahigit 60 taon. Hindi siya naghahabol ng mga walang kwentang bagay, hindi siya nagmamay-ari ng mamahaling mga kagamitan, at hindi siya namumuhay sa marangyang paraan. Pinili niyang mamuhay ng simple na itinataguyod ang karamihan ng kanyang oras sa gawaing mahal niya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang kamangha-mangha ay hindi niya ipinagpapalit ang kanyang pamumuhay. Kahit na ang kanyang kayamanan ay maaaring mag-udyok sa maraming tao na maghanap ng kasikatan at luho, hindi niya nararamdaman ang pangangailangang baguhin ang kanyang pamumuhay upang makasunod sa mga inaasahan ng lipunan. Ang kanyang pamumuhay ay nagbigay inspirasyon sa marami na nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari natin, kundi sa kung ano ang itinuturing nating tunay na mahalaga sa buhay. Ang paraan ng pamumuhay niya ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming ari-arian ang mayroon ka, kundi kung gaano karami ang kailangan mo upang maramdaman ang kasiyahan. Ang pagpapalaya sa mga hindi kinakailangang bagay ay hindi lamang tumutulong sa pag-save ng oras at pera, kundi nagdudulot din ng isang payapang buhay na hindi tinatablan ng mga panlabas na abala. Sa isang mundong puno ng mga tukso at marangyang kagamitan, ang pagiging simple na pinili ni Warren Buffett ay nagiging isang mahalagang aral sa tunay na kasiyahan at kaligayahan.